Some argue from John 12:32, I will draw all people to myself. That elko means gentle attraction. However, semantic range is determined by usage, not theological preferences. Explosion! So ang tema ko po ngayong gabi, coercion is impossible if free will is non-functional o tinatawag nating impaired, impaired, parang malfunction mga kapatid at mga kaibigan. Alright? Now, bigay po tayo ng halimbawa sa bata, no? Tanong mga kapatid at mga kaibigan kung sino yung ama dyan, yung ina dyan, kung may mga sanggol tayo, kahit mga anak, may mga anak tayo na kung nagkakasakit, lalo na kung malubha yung sakit, ayaw uminom kasi nga by instinct yung bata, yung kanyang gusto ay yung dede lang talaga, no, yung milk, no? Pero kung nakatikim yan ng ibang lasa, nako, iiyak. So what we are going to do as parents, so we force, no? We force our children to take the medicine, no? Yung bata, tanong, kasalanan ba 'yon? Tanong, coercion ba 'yon? Mga kapatid at mga kaibigan. Now, in the law of the land, sa batas mga kapatid, kahit tingnan nyo yung kahit sinong abogado, tanungin niyo, itong sinasabi ko mga kapatid, it's according to the law, no? Prosecutor, tanungin nyo, lawyer, expert, itong mga sinasabi ko, itong sasabihin ko ngayon mga kapatid, ay talagang nasa batas ito. No? Sabi, force that is legally justified cannot be coercion. Alright? Ano po yung mga justification? Number one, necessity. Necessity of life, no? Number two, defense of others' lives. And then, number three, emergency doctrine. Halimbawa, kung ang pag-force ng isang may sakit o nabangga, mga emergency, wala na tayo mga 911 kasi baka makulong sila no? Kasi pinilit mo, na-disgrasya sila o kaya na sa daan, tapos pipilitin mo, tapos may batas na bawal yon, patay. So ano na yung mga 911 natin, no? So mga emergency doctrine, mga kapatid, Number four, justifying circumstances. Okay? So, those are justified or legally justified na yung force na ipinataw natin, no, ay justified siya kung ang apat ay pasok. Okay? So, sabi dito, a justified act cannot form the basis of coercion. Kahit pa force yan, ang tawag dyan mga kapatid. Halimbawa, no, pangalawa, ang patay. Is there any coercion to a dead corpse? Kanina bata, ngayon patay, walang buhay. Is there any coercion to a dead corpse? Can anyone file a case to an embalmer who sliced some parts of the body and then injected formalin and so forth, blah, 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 just to prevent the corpse from decaying? Meron ba? Halimbawa ako, I submitted the corpse, no, doon sa funeral homes. Kailangan pa ba ng embalmer sasabihin, sir, i-inject ko na ito, sir? Kailangan pa ba niyang magpaalam? Logic na yan kasi nag-submit ka So, in other words, no one can file a case to an embalmer who sliced the parts of the body, injected formalin, and so forth, para ma-preserve ang corpse, para hindi babaho o mag-decay, mga kapatid at mga kaibigan. So, kahit pa i-force mo yan, kahit pa hiwain mo yan, no, walang coercion doon, mga kapatid, dahil nga, patay, Kahit na mga kapatid sa matatanda, halimbawa, gusto niyang tumalon sa second floor o 10th floor, magpakamatay siya, tapos nakita mo, tapos you force that person, hihilain mo siya, at talagang may sapilitan na ibalik mo siya sa loob para ma-save ang buhay niya. Anong tawag doon? Coercion? No, according to the law, force that is legally justified cannot be coercion. Necessity, no? Meron kasi tayong batas na the defense of lives, no? From any harm. Kaya nga meron tayong mga police, meron tayong mga army, meron tayong mga 911 at iba pa para sa mga emergency to save lives. Alright? Di na kailangan yun mga kapatid na So, kahit na i-force yan mga kapatid, it is legally justified, that is not coercion. Now, meron ditong justifying circumstances, ito mga kapatid, the person's capacity or ability may be temporarily impaired. Nasa batas yan mga kapatid. Extreme, like for example, extreme distress or stress, kaya siya gustong tatalon. Justifying circumstances yon. The person's capacity or ability may be temporarily impaired. Dahil nga sa problema at mga kapatid at mga kaibigan. Kahit na present yung kanyang free will doon, mga kapatid at mga kaibigan, ang gusto niya magpakamatay. Ang gusto ng free will niya magpakamatay. Kahit i-force mo yun mga kapatid, hilain mo yun, i-drag mo yun, i-draw mo yun, pabalik sa loob, hindi ka pwede kasuhan. Kasi nga, justifying circumstances yan.
that person is unable, not in the capacity of thinking well, no? So, defense of lives yung mga kapatid. So, sabi ko kanina, a justified act cannot form the basis of coercion. So, by that, mga kapatid at mga kaibigan, nakita natin na kahit pa force mga kapatid sa batas ng lupa, kahit sinong lawyer, tanongin nyo kung tama ba itong sinasabi ko dito mga kapatid. It cannot be coercion, mga kapatid. Yung apat, pasok yan mga kapatid at mga kaibigan. So walang coercion dyan. Kahit pa may free will, pero incapacitated or kaya impaired, temporarily impaired, kasi nga may rason, may dahilan kung bakit siya nagkaganon. So mga kapatid, yun ang dapat nating tandaan. Now, let's go sa sinasabi ko the other Sunday. Ang free will is bound to a sinful nature of man. Meron tayong free will, no? Mali yung sinasabi talaga ng mga anti-Calvinist na walang free will daw ang tao, sabi ng mga Calvinist. Sabi nila sa amin kasi kami, hindi namin tinatawag sarili namin Calvinist. Sila lang tumatawag niyan eh. So wala tayong magagawa, no? Parang kantsaw, pero okay lang yon mga kapatid, mga kaibigan. So pag sinabi mo mga kapatid na bound to the nature, sinful nature of man, ibig sabihin, may free will ang tao, pero bound sa nature niya. Anong nature ng tao? O doon lang umiikot yung free will niya. Free siya gumawa sa kahit anong sinful nature. Wrong motive, ano ba dyan mga kapatid? Sa isip, sa puso, nagkakasala siya mga kapatid at mga kaibigan, sometimes di natin makikita tayong mga tao, pero Diyos ang nakakita. Ang sabi ng Diyos mga kapatid, Genesis 6:5. Again, review nito. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. God saw. It is not me. It is not Moses, but God saw. That every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ang Diyos ang nasabi niyan, ha? Imagination at saka thought pa yan. Hindi natin nakikita imagination eh. At saka thought of his heart. Ang Diyos nakakita, anong sabi ng Diyos? Only evil continually. Regardless of ano yung nakita natin mga tao sa action niya para sa Diyos, imagination and thoughts, mga kapatid, evil continually. Diyos ang nasabi niyan, hindi ako. Jeremiah 17:9-10, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Incurably sick, mga kapatid. Ill. Wala nang cure. Who can know it? I, the Lord, search the heart. Ang Diyos lang, mga kapatid. Sinabi ko na yan the other Sunday. At sabi pa rin ng Panginoon, mga kapatid, Psalm 14:2-3, the Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Ang sabi ng Panginoon, no, not even one. All have gone astray. Not even one. Sabi ni Pablo, Romans 3, kinote niya ang Psalm 14. So in other words, ang Diyos nagsabi niyan, mga kapatid at mga kaibigan, hindi ang tao. Alright? At si Kristo mismo ang nagsabi, no one is able to come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. So yan mga kapatid at mga kaibigan, ano ba ang argument natin dito bilang tao? Na hindi nakakakita sa thoughts, sa imagination, sa heart ng bawat isa. Kahit tayo, we are being deceived by our heart. No. Makikidebate ba tayo sa Diyos at sabihin natin, no, I am not totally depraved, Lord. I can do this, I can do that. I am not totally unable, Lord. I am able. Dibatihin mo ang Diyos sa sinabi niya, the thoughts and imagination of your heart is continually evil. Your heart is desperately wicked. There is none that did seek and understand God. So ano yung understand and seek dyan? Sa standard ng Diyos. Pumunta ka sa church, nag-drum ka doon, nag-kumpisal ka doon, yun yung standard mo sa understand and seek? Bakit sinabi ng Diyos, no, not even one? Sa standard, ang dami nating nakita ng mga reliyosong tao. Di ba? Pumupunta sa church. Grabe ang sakripisyo. Simbang gabi. Kompleto. May simbang araw, may simbang gabi. Grabe mga kapatid at mga kaibigan. Ang gawa. So sasabihin natin, bakit sinabi mo, Lord? There is none, no, not even one. Kasi ibang standard mo, iba ang standard ng Diyos. Pag sinabi niya, imagination, wala na, palpak na tayo doon. Pag hindi natin matanggap yan, kapatid at mga kaibigan, yung total inability and total depravity in the sight of God, hindi sa sight ng tao, mga kapatid. Hindi sa sight ni Pastor Medel. Kasi kami mga debater, nag-argue kami, kumuha kami ng verse, tingnan mo dito, andito man, bakit? Ang Diyos ang debatehin mo, wag ako. Kasi Diyos mismo ang nagsabi, the thought of your heart is continually evil, your heart is desperately wicked, there is none that seek and understand God according to God. When God saw, when God looked down, according to the verse, ang Diyos mismo it is God who examine our heart. Bakit natin didebatihin? Nakita mo ba yung thoughts? Nakita mo ba ang imagination? Nakita mo ba ang puso ng tao? Pwede ka makidebate sa Diyos niyan.
Yun ang pinaka-foundation talaga mga kapatid. Total inability, total depravity of man. If we cannot accept that, problema mo talaga yon. Dibatihin mo ang Diyos, kapatid at kaibigan. Ang Diyos na mismo nagsabi niya, no? No one, universal negative yan, is able to come. Jesus Christ mismo nagsabi niya ni. Mga kapatid at mga kaibigan. So, yan talaga ang pinaka-basic. Pag hindi mo yan naintindihan, hindi mo ma-recognize bakit pumarito si Kristo. Ang pakay niya ay tulungan tayo sa ating kasalanan. Hindi ang pakay niya pumunta dito upang titingnan kung sino yung banal, di ba? Sino bang nangangailangan ng gamot, di ba? Ang may sakit. Sino ang nangangailangan ng physician, di ba yung may sakit? I am come, mga kapatid, sabi ni Kristo, for the ungodly. So ang target ng Panginoon, tulungan tayo sa ating mga kasalanan. So ito mga kapatid at mga kaibigan, ang sabi dito mga kapatid, unless, except the Father which hath sent me, draw him. Alright? And I will raise him up at the last day. Now, tingnan natin ito mga kapatid at mga kaibigan. In other words, ang John 6:44 ay siyang nagsasabi na non-functional ang free will ng tao when it comes to the coming to Christ para siya ay mabuhay. Except na lang kung hindi ka naniniwala kay Kristo that He is the way, He is the truth, He is the life. Pag hindi ka naniniwala sa Kanya, wala kaming magagawa. Pero sa lahat ng naniniwala na si Kristo ang buhay, non-functional po ang free will ng tao na lalapit sa Panginoon para siya ay mabuhay. Non-functional yan. Si Kristo mismo ang nagsabi. Bakit? The heart is deceitful. The imagination of the heart is evil continually. There is none that seek and understand God. At meron pa doon sinabi, the world loved darkness than the light, which is the Lord Jesus Christ. So ang inibig ng sanlibutan, hindi po si Kristo. Ang inibig po ng sanlibutan ay ang kadiliman. Kadiliman po ang inibig ng sanlibutan. Hindi po si Kristo. Kaya hindi siya makakalapit. Kasi nga ang free will niya is doon lang sa nature niya umiikot. Hindi pwede lalabas sa kanyang nature ang kanyang free will. Sinful nature nga yung free will ang tao, doon lang umiikot ang free will niya. Kasi pag outside nasa nature ng tao, wala nang free will doon. Sa kaninong free will yun? Baka ibang free will yun mga kapatid. Kasi free will is bound to the nature of man, which is sinful. So, non-functional ang free will ng tao when it comes to the coming of Christ. Yun po dapat nating maintindihan. Kasi meron tayong meron tayong sariling standard mga kapatid. Pero ang Diyos, meron siyang standard. Meron siyang standard mga kapatid at mga kaibigan. Tingnan natin dito sa Bible. Dito sa Matthew 15. Ito, Pastor, di ba may mga taong nagsasamba sa Diyos, mga reliyoso anong sabi ng Panginoon? Natin yan nyo sa Matthew 15:8-9. And these people draweth nigh unto me with their mouths, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Okay ba yung pag-worship? No. Verse 9. But in vain they do worship me. Hindi lang nag-worship sila, nagtuturo, teaching for doctrines, the commandments of men. Alright? Tradition of men. Commandments of men, that is not the tradition of God. Now, ito mga kapatid at mga kaibigan. Pastor, di ba sabi diyan may nag-worship through the mouth of these people and honors God with their lips. Pero iba ang standard ng Diyos. Tayo nakita natin yung draw at saka honors. Kasi nga, action word. Pero pagdating sa heart, anong sabi ng Panginoon? Your heart is far from me. No? Paano mo malalaman, mga kapatid, na ang puso mo, mismo puso mo, ay nililing lang ka. You are being deceived by your heart. So wala mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga, hindi natin masasabi sa ating standard na kapag nag-worship, kapag nag-church, kapag pumupunta dito, mabait, ganito, ganyan, ay sa harapan ng Diyos, meron siyang free will according to the standard of God. Mga kapatid at mga kaibigan. Right? Iba ang standard ng Panginoon. Your free will is bound to the sinful nature of your heart. Kahit pa nag-worship ka dyan, yung puso mo, iba ang tinitibok. Okay? Punta tayo ng church. Experience ko ito mga kapatid. Nung ako ay isang binata, ay talagang excited ako pupunta sa aming church. No? Kasi nga, andun ang aking crush di ba? Doon ko na-realize na talagang ang tao, I am being deceived by my heart. So ipakita ko sa aking crush na ako'y faithful. So attend ako ng choir, attend ako ng awana, memorize ng mga verses.
para masabi niya na para ma-attract ko siya at kung liligawan ko ay mapasagot ko siya. But you know what? Doon palpak tayo, mga kapatid at mga kaibigan. What is the reason why we sing in the church? Wala kayang bahid na motibo yan, mga kapatid at mga kaibigan, kahit kunti lang. Bakit pumupunta tayo dito sa Russia TV? Ano ba? Mga kapatid at mga kaibigan, ano ba ang pakay natin? To preach that we are nothing before God or to preach that we are somebody before God? We can do it by ourselves. We can do it. Talagang mabait ako. Yun ba ang ating pakay, mga kapatid at mga kaibigan? So in the sight of God, wala talaga. Non-functional ang free will natin when it comes to the coming to Christ. By heart. By heart. Para tayo ay mabuhay. Walang magagawa. Sabi ni Kristo, except the Father which hath sent me, draw him. Now, ang salitang draw. Ano ang salitang draw? Now, let's look at the word draw. Right? Ang makikita nyo sa slides, do not bend the law. Uso ito. Pinauso ni Ben Tolfo. Ano ba yun? Si Ben Tolfo ba yun? But for us, students of Greek, para sa amin, it's a mortal sin to bend the law of Greek. It's a mortal sin para sa aming mga estudyante sa Greek grammar and syntax. If we are going to bend the law, you are not a good student of Greek. No? Mga kapatid at mga kaibigan. So sabi dito, mga kapatid, ang sa John 6:44, ano ba ang draw dito? Sa inyo, ano ito? Kasi dito nagdidebate ang mga pastors, even within the Calvinistic view, lalong-lalo na sa anti-Calvinist. Ang draw nila dito ay ano daw? Yung iba, parang kinukool down ang salitang draw. Now, tingnan natin ang Greek word dito, mga kapatid. The original lexicon meaning of elko or elko, at its core, elko means to pull, hila, drag, or draw by exerting force. Ayan. Di pastor, coercion. Di ba sabi ko walang coercion pag non-functional ang free will? I will remain to that na by force talaga, exerting force. Kasi walang force sa law of the land and law of God kapag non-functional ang free will. Or kaya impaired, or incapacitated, or enable ang kanyang free will, ang kanyang utak. Nasa justifying circumstances yon sa law of the land. So kahit na exerting force, there is no coercion. Bakit natin i-mellow down ang salitang draw? Na ang talagang meaning niya is by exerting force. It is a transitive verb that implies movement initiated by the subject, God, not merely invitation or persuasion. Halik kayo. Hindi ganon. Pumarito kayo, mga kapatid at mga kaibigan. When the Lord say, come, that is by exerting force. You will come to me. Come, pero by force yun, mga kapatid. Exerting force, power of God. Kaya nga meron kaming irresistible grace, mga kapatid at mga kaibigan. Coercion ba yun? No. Dahil nga sa batas ng lupa at sa batas ng Diyos, if free will is non-functional, there is no coercion. Kahit sa batas ng lupa at sa batas ng Diyos. No? Standard lexical glosses include to pull by force, to drag, to howl. Anong salitang howl? This meaning is consistent across classical Greek, the Septuagint, LXX, and the New Testament. Kahit saan ka pupunta. Consistent yan. Number 2, usage across Greek literature. Classical Greek, in classical source like Homer and Plato, elko is used for dragging a body, pulling a sword from its sheath, howling objects. The idea of resistance is often implicit. Ang Septuagint, in the Greek Old Testament, elko frequently refers to drawing a weapon, Judges 3:22, dragging people away, Jeremiah 38:13. Again, forceful movement, not gentle attraction or dominates. Pastor, coercion yan. That is not coercion. Because free will is non-functional or impaired, mga kapatid at mga kaibigan, coming to Christ. Alright? Number 3, New Testament usage. Elko appears about 8 times in the New Testament. Notable examples, number 1, John 21:6-11, dragging a net full of fish. Acts 16:19, Paul and Silas dragged into the marketplace. Talagang by force. Acts 21:30, Paul dragged out of the temple. James 2:6, the rich dragged the poor into the court.
Ayan mga kapatid, in every unambiguous physical context, the meaning is forceful, pulling, not wooing. Umalis ka, hindi ganon mga kapatid, kundi umalis ka, come, alright? Ganon yun mga kapatid at mga kaibigan. So hindi po pwede natin i-bend ang law. Pastor, may coercion? No, walang coercion. Coercion is impossible if free will is non-existent or impaired, mga kapatid, by the law of the land and by the law of God, mga kapatid at mga kaibigan. Sa John 6:44, the theological text, audis, donatai, elken, pros mi, ien mi, ho patir, ho mem, pem fas, me elkosi auton. No one is able to come to me unless the Father draws him. Grammatical observation by Wallace style. Elkosi is aorist active subjunctive. The Father or the subject is the Father is the sole effective agent. The verb is not causative, not permissive. The verb is causative, not permissive, na kailangan mo ng permission. But causative, mga kapatid at mga kaibigan. There is no lexical or syntactical signal that the verb has softened into mere attraction. Ako, mga kapatid, bilang student of the Greek, talagang stricto ako dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Pag pinag-usapan ang Greek, mga kapatid, pag pinag-usapan yan, mga kapatid, mga kaibigan, stricto ako dyan. I cannot bend the law. Siguro may mga kasama akong Calvinist na i-ano nila yung word na draw, na parang attraction lang, persuasion lang. No. The law of the Greek is very imperative, mga kapatid at mga kaibigan. Meron bang coercion? No, there is no coercion. Kaya tama ang ginamit ni Jesus Christ sa John 6:44. Force talaga, there is force. Kaya meron kaming irresistible grace, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi nga, yung salitang draw, hindi yan persuasion. Causative yan eh. Causative yan. Not asking any permission kasi paano mo mag-ask ka pa ng permission sa patay? Mag-ask ka ng permission sa bata na ayaw iinom ng gamot para siya magagaling sa kanyang lubhang sakit o malubhang sakit. Yun mga kapatid. Halimbawa na disgrasya yung tao, bang, 911, pupunta, magsasabihin pa ba niya sa na-disgrasya, sir, gagamutin kita, sir, bibigyan kita ng ganito, sir, ganyan. You ask permission. Wala na kaagad, dismantle na kaagad yung argument mo. Di ba? Kasi nga, non-existent na yung ano niya, impaired na yung free will niya eh. Non-existent na. Naghihingaos na nga yan. Di ba? Sinabi ko nung the other Sunday, yung isang isda, free siya lalangoy doon sa inside aquarium. Pero kahit papatalon-talon siya at kung minsan lalabas siya sa aquarium, wala na, maghihingaos na siya. Kailangan na niya ng external aid or help para siya maibalik doon sa aquarium. Mga kapatid at mga kaibigan, sasabihin mo pa sa isda, ano isda, gusto mo ba ibalik kita? Ganun ba, mga kapatid, mga kaibigan? There is no coercion. Kahit na force gagamitin mo, excessive force. There is no coercion. If the free will is non-existent or impaired, according to the law of the land and according to the law of God, by its word. The word draw. Stricto tayo dyan. Listen, there is no lexical or syntactical signal that the verb has softened into mere attraction. Wala. Sino ba sa inyong mga katulad kong tinatawag nilang Calvinist na attraction lang daw? You are softening, you are bending, slightly bending the law of Greek. But I cannot do that as student of Greek. I cannot do that, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po bawal po sa amin yan. Lalong-lalo na sa akin, hindi ko pwedeng gawin yun. Kasi nga, estudyante nga lang ako eh. Hindi ako master dito, kaya I just follow the law of Greek. Etymology, grammar, syntax. Yun ang pinaka-importante para hindi po ako magkaroon ng personal interpretation. Bakit? Ako bang gumawa sa Greek? Bakit ako ba ang gumawa ng rules sa Greek? Hindi ko nga yan alam hanggat hindi ako nag-aaral eh. So hindi ako maka-personal interpretation kasi merong batas dyan, mga kapatid at mga kaibigan. The law of Greek syntax or etymology. Itong draw, etymology ito, the history of the word. Yung ginagawa natin dito ngayon, the history of the word draw. So hindi ako gumagawa ng fallacy of equivocation dahil nga sa isang salitang draw, isang meaning lang talaga ang para sa akin. Hindi yan attraction, hindi yan permission, it is causative, it is a strong force. Iisang meaning yan. Because kung gagawa ako ng ibang meaning,
that is fallacy of equivocation. Isang word, maraming meaning para ma-confuse mo ang tao. Para makuha mo yung ibang mga anong tawag natin dito mga kapatid, para medyo accepted ka sa community, parang ganon. Ay, ayoko ng ganon mga kapatid. I will stick to what is the law of Greek etymology. Mga kapatid at mga kaibigan. So walang coercion doon. May force, but there is no coercion. Why? Because free will is impaired. Free will is non-existent. Or free will is non-functional. Mga kapatid at mga kaibigan. Ang dami kong binigay na example kanina, bata. Meron siyang free will pero hindi pa full. Fully like us. Yung patay, wala na talaga yung kasi patay na eh. Yung matanda, may free will na talaga. Pero impaired lang. Kasi siguro sa mga problema, gusto niyang tumalon. You drag, you force. Kasalanan ba yun? Hindi ka pwede kasuhan nun mga kapatid. Bakit kasuhan? Wala sa batas yun. Kasi ang batas natin, ang morality talaga natin is to preserve life. So sa batas natin mga kapatid. Kaya nga meron tayong mga police, mga military, mga 911. Kasi nga, we value life. Mga kapatid at mga kaibigan. So focus lang muna tayo dito sa coercion ha. Baka meron kayong mga tanong mamaya na outside coercion. Like for example, pagpili, yung pagpili, bakit siya lang pinili, yung iba hindi. So next Sunday, pupunta tayo dyan. Mga kapatid. Pero dito yung coercion lang muna. Yung meron bang coercion? Pag ang salitang draw, stricto tayo doon. Force, by force talaga, drag, howl. Ano pa yung nandun, mga kapatid, mga kaibigan? Is there coercion? Again, in the law of the land, there is no coercion if justifiable evidences ay meron. Yung apat na sinabi ko. Lalong-lalo na dito sa salita ng Panginoon. Ginamit ni Kristo mismo ang salitang draw at siya mismo ang nakaintindi. Bakit siya gagamit ng salita na hindi niya naintindihan? Si Kristo na mismo, kalaban mo dyan. Bakit natin i-soften ang salita? Mga kapatid at mga kaibigan. So that is number 4. Number 5. Does elko ever mean attract? Some argue from John 12:32, I will draw all people to myself. That elko means gentle attraction. However, semantic range is determined by usage, not theological preferences. Merong mga anti-Calvinist. Sometimes may mga Calvinist na tawag nila, no, na ang elko daw dyan, gentle attraction. But however, hindi po natin dinidetermine yun sa theological preference mo. Calvinista ako na medyo mild, 3 points, 4 points. Ako'y anti-Calvinist, kaya nga ginamit ko ang gentle attraction para hindi magagalit sa akin itong mga taong to. Ako hindi ganun eh. Kasi by law, I'm not used to theological preference, but I am used to determine by usage. Ano talagang pagkagamit niya? Mga kapatid at mga kaibigan. Alright? Another, metaphorical use does not erase force, only reframes it. Ang metaphorical use. Nagre-reframe lang dyan, reframe. Pero hindi nag-erase sa force, salitang force. Even metaphorically, the verb implies decisive action, not optional response. Optional response, mga kapatid at mga kaibigan. As Wallace would say, metaphor changes the image, not the force of the verb. Yan ang sabi ni Wallace, si Daniel Wallace, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? Ito si Daniel Wallace, hindi ko alam kung baptist ba siya o hindi. I'll try to research. Basta kaya ang alam ko, marami siyang Greek books, no? Para siya yung aming ginagamit talaga eh. Doon sa pinag-aralan ko, hindi yun baptist. Para hindi bias. Yung pinag-aralan ko sa language, sa Koinonia Theological Seminary, dito sa Davao, hindi yun baptist, mga kaklase akong pare, madre, at iba't ibang relihiyon. So standard yung ginamit nila doon, hindi baptist, ganun. Kung sino yung recognize na talagang credible siya dito, iyon yung ginagamit nila. Si Wallace yung ginagamit nila, mostly. So sabi ni Wallace, metaphor changes the image, but not the force of the verb. Mga kapatid at mga kaibigan. Number 6, summary. Wallace style conclusion. From a grammatical, historical perspective, elko fundamentally means to pull or drag with force. So, kung force, pastor, may coercion, walang coercion nga. Walang coercion nga. Coercion is impossible when
free will is non-functional or impaired or non-existent. Kasi nga yung ating free will umiikot lang sa ating sinful nature. Diyan lang siya palagi. Our free will cannot go out from our nature. Kasi pag maglalabas siya, kaninong free will yun? Hindi na sa'yo yun. Baka free will ng ibang, baka free will ng anino mo yun. So bawal lumabas ang free will sa kanyang nature. Bawal yun, mga kapatid at mga kaibigan. So ang paglapit kay Kristo talaga ay wala na sa free will ng tao yon. Kaya sabi ni Kristo, no one is able to come to me. No one is able to come to me unless the Father drag with force. Yan yung gagamitin ko dito, mga kapatid at mga kaibigan, kasi nga ayaw kong i-bend ang law. Kasi nga, tama naman si Kristo, wala namang coercion doon. By the law of the land and by the law of the Greek, sa salita ng Diyos, walang coercion talaga. Any weakening of the verb must be theologically argued, not lexically derived. Mag-argue tayo dito sa theological, Calvinist versus anti-Calvinist. Kahit na anong argue natin dito sa lexical, derived, wala pa rin, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi yun yung standard eh. We cannot bend the law of Greek. In short, elko does not mean to woo. It means to bring about movement by decisive action. Yun, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga, sabi ko, coercion is impossible if free will is non-functional or impaired. By the law of the land, sabi sa batas, force is not coercion when there is justifiable circumstances. Klarong-klaro sa batas yan, mga kapatid. At sa batas ng Greek, ayun pa rin, mga kapatid, force yun, excessive action, decisive action, talagang by force yon, pero walang coercion. Kasi nga, impaired or kaya non-functional ang free will. Alright? Sana po ay naintindihan natin yan. Now, punta tayo dito sa Bible. Di ba sabi ng John 6:44, John 6:44 sa YLT translation, no one is able to come to me. Di ba? Andyan. If the Father who sent me may not draw him. Alright? Napakaklaro. Now ngayon, punta daw tayo dito sa example ng force. Punta tayo dito, mga kapatid, kay Apostle Paul sa Acts chapter 9. Tingnan nga natin, mga kapatid, kung wala bang force o decisive action ang ginawa ang Panginoon. Di ba? Nakita natin, alam natin sa Acts chapter 9, si Pablo ay ang free will niya ay umiikot lamang doon sa pagpatay ng mga follower ni Jesus. Yun ang free will niya eh. Patayin ko to, puntahan ko sila doon, papatayin ko sila. Yun ang free will ni Paul or Saul. Alright? Now, anong ginawa ni Kristo? Anong ginawa? Sinabi naman niya, huwag Paul, maawa ka. Ganun ang sinabi ni Kristo. Anong ginawa ni Kristo? Tingnan natin. Dito, mga kapatid. And he said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Pricks, mga kapatid. Ano pa dito, mga kapatid? Anong nangyari? Anong nangyari, mga kapatid? And when Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man. Nabulag. Bakit bubulagan mo ang tao? Sana wag mong bulagan. Kasi para hindi force. Wag mong bulagan ang tao. Bakit mo binulagan? Parang piniwersa mo siya. Talagang piniwersa. Force. May coercion ba doon? Wala. Dahil patay nga ang kanyang free will to come to Jesus. Kasi ang gusto niya, ang free will niya, papatayin ko itong mga follower ni Jesus. Yun ang free will ko. Anong sabi ng Panginoon? Ito, bubulagan kita. Ngayon, pangalawa, punta tayo sa Old Testament. Kanina, New Testament yun. Punta tayo sa Old Testament, sa Jonah, chapter 1. Ito, ang free will ni Jonah. Ayaw kong pumunta doon. Sisibat ako, mga kapatid, mga kaibigan. Sasakay ako ng ibang sasakyan. Di ba? Yun ang free will ni Jonah. Anong ginawa ng Panginoon? Mga kapatid at mga kaibigan, ha? Ito, mga kapatid. Verse 4. But the Lord sent out great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Bakit mo ganunin, Lord? Huwag. I-entice mo, Jonah, please. Huwag kang sumakay dyan. Dito ka sumakay, maawa ka sa akin. Yun bang sabi ng Panginoon?
Jonah, huwag mong gawin yon, please. Yung magsabi ng Panginoon, matatawa ka, kapatid. Itong sabi ng Panginoon, ayaw mo? Padadalhan kita ng great wind. Ito ang mighty tempest in the sea. Ano pa, mga kapatid? Ayaw mong sumakay o meron akong sasakyan. Halika, sumakay ka dito, Jonah. Verse 17, now the Lord hath prepared a great fish to swallow up Jonah. Yun. Hindi ba force yung swallow up, mga kapatid? Bakit mo i-swallow up? Huwag mong i-force, Lord. Kasi nga, para sa Diyos, hindi yon coercion. Why? Because free will is impaired. Sa batas ng lupa at sa batas ng Diyos, walang coercion. Kapag ganun, mga kapatid at mga kaibigan. So sana po ay meron tayong natutunan ngayong gabi sa ating pangangaral. Balik tayo doon sa aking tema. Coercion is impossible if free will is impaired or non-functional.